Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Kamusta po kayo? Welcome po sa Batang Maynila to Eats. Ngayon, pag-usapan muna natin itong prime time. Medyo laylo muna tayo sa noon time, ha? Kasi mainit dun eh. Mainit ang usapan doon. Pero ito maganda rin pag-usapan itong prime time. Kasi ito, lagi natin pinag-uusapan itong dalawang programa sa prime time. Itong Voltes 5 Legacy at itong FPJ's Batang Quiapo. Kasi kung titingnan nyo po yung TV ratings, halos dikit po silang dalawa eh. Halos nagpapalitan sila ng ratings. Saka ang tataas ng ratings ng dalawang primetime shows na ito. Ito nga pong Batang Quiapo at ito pong Voltes 5 Legacy. Kung matatandaan natin, nung wala pa itong Voltes 5 Legacy, itong Batang Quiapo, nung kanilang simula ay ang dami pong pinatalsik na na mga programa dyan. At nung dumating itong Voltes 5 Legacy, sabi nila, matatapatan nito itong Batang Quiapo. So maganda naman yung naging labanan all throughout sa ratings nila. Halos palitan po sila ng kung sino nangunguna. Halos nagkaroon sila ng pagkakataon maging number 1. So maganda yung labanan dikit. Pero pagdating po sa online views dito sa YouTube pati sa Facebook, isa lang po talaga yung angat. At ito po yung FPJ's Batang Quiapo. At napatunayan na naman yan ng FPJ's Batang Quiapo sapagkat nung September 8, grabe tinambakan, talagang pinakain ng alikabok ng FPJ's Batang Quiapo itong Voltes 5 Legacy. Kasi ang nakuhang online views, concurrent yung sabay-sabay pong nanonood sa YouTube at Facebook dito sa Batang Quiapo ay umabot po ng 332,000. Grabe, ang dami. So ganyan po karami ang nanonood dyan po sa FPJ's Batang Quiapo sa YouTube at sa Facebook. At dito naman sa Voltes 5 Legacy, ang nanonood lang po ay 43,000. So halos yung konti na lang idadagdag dung sa butal, yun ang naging concurrent views ng Voltes 5 Legacy. Napanood dito dyan sa YouTube at Facebook at ang total niya ay 43,000. So 35,000 sa YouTube at 8,000 sa Facebook. Kaya 43,000. At dito naman sa FPJ's Batang Quiapo, ang sa YouTube ay 317,000 at sa Facebook ay 15,000. So grabe tambak ang Voltes 5 Legacy, talaga namang nilampaso sa online views, concurrent views etong Voltes 5 Legacy. Kaya ka ngayon, sabi ng nag-comment dito, ka ngayon, Suset Doctolero, yung Buntis V Lengasye mo lampaso kay Batang Quiapo, butit katapusan nyo na ngayong Biyernes niyan, matapos na kahibangan at kayabangan ninyo. Pati rin pala dito sa prime time, ganito rin ka-toxic. Kala ko toxic lang pagdating sa noon time. Pagdating pala dito sa prime time, meron din palang ganito. Actually, ngayon lang ako nakapagbasa ng mga comments dito sa laban ng Batang Quiapo at Voltes 5 Legacy. At meron din palang mga toxic dito. Yan talaga mga tao na sumusubaybay sa isang sa isang programa. Kapag talagang panatiko, talaga namang nang-aaway eh. Sabi nila, ang ganda ng 5-minute trailer. Pero sa wakas mukhang nalalapit na ang katapusan. Kasi ang ganda ng dating ng trailer nila nung una pa lang. Sabi nga nila mukhang lalampasuhin itong Voltes 5 Legacy itong Batang Quiapo. Kasi during that time, namamayagpag ang Batang Quiapo. Wala Anong nangyari? Nung nagkatapat na sila, halos palitan lang. Pero pagdating nga sa online view, sa lampaso itong Voltes 5 Legacy at itong bandang huli, wala lumalabas dun sa kanilang tagisan, sa kanilang labanan, mas talagang nasa taas o umibabaw ang Batang Quiapo kaysa dito sa Voltes 5 Legacy. So na raw, Suset Doctolero, puro ka lang daw yabang Ayan mga kababayan, so flop daw, sinasabi nila flop daw etong Voltes 5 Legacy. At gandang-ganda sila sa bagong kabanata ng Batang Quiapo. So wala na pala si Lavi po, ang pumalit si Ivana Alawi. So yan yung siguro inaabangan ng mga fans ng FPJ's Batang Quiapo.
Alright, so congratulations sa FPJ's Batang Quiapo. Talaga namang kahit sinong tumapat, tibag kay Coco Martin, ang primetime king sa telebisyon. At ito, gusto ko na rin idagdag itong ratings. Sabi na naman iba, ratings na naman. Ito binabasa ko lang naman. Kaya yung mga, kung medyo yung inyong paboritong show ay medyo mas mababa yung ratings, tanggapin nyo na lang, huwag na kayo mapikon. Eh di naman ako nag-rate nito eh, binabasa ko lang naman eh. So dapat tanggapin ninyo ngayon. Kung magalit kayo dun sa saan ba to? Sa Nielsen. Ipasara nyo yung Nielsen para wala nang mga ratings, kasi sa ratings ng Nielsen lagi kayong olats, di ba? Huwag yung mga nagre-report ang ang i-mass report ninyo. Ang i-mass report ninyo yung Nielsen mismo para wala na ma-report, di ba? Ito, ratings daw September 4 to 6. Babasahin ko lang hindi ito invento. Baka sabihin nyo fake news na naman eh. Ito, sabi dito, narito ang pinakabagong survey mula sa Nielsen Philippines. Ulit ko, binabasa ko lang Walang mapipikon dyan nangunguna pa rin ang kapatid noontime show na EAT sa rating game. Samantala, naging kontrobersyal naman ang kapamilya show na It's Showtime. Pero bigo pa rin itong makuha ang second spot dahil consistent ito sa pangatlong pwesto. So consistent naman, pero sa pangatlong pwesto. So ito yung ratings September 4, 5 and 6. Ang EAT, ito ang naging rating sila is 5.1, 4.4 at 4.4%. So hindi po sila bumababa ng 4.4. Ito na mga Itbulagta, hindi sila maabot ng 4%. Ang pinakamataas nila 3.8%. Tapos pinakamababa nila ay 3.4%. Hindi naman sila tumataas ng 4 at hindi naman sila bumababa ng 3. Hindi katulad ng It's Showtime. Ito, ang pinakamataas sila 3.2%. Mag-react na naman. Mag-react na naman sila, magagalit na naman sila. I-report namin kayo. Fake news kayo, i-report namin kayo, mass report. Huwag ganun, oy. Binabasa ko lang naman tong Nielsen TV ratings. Sa urban, baka sabihin nyo, urban ang binabasa ko, urban. 3.2% na pinakamataas nila, pinakamababa ay 2.6 at 2.7%. So, hindi sila umabot ng 4% at bumabagsak sila sa 2%. 2.6 ang pinakamababa nila. So, itong It's Showtime ay napapanood sa GTV Kapamilya Channel, Jeepney TV A to Z. Ang Itbulagta naman napapanood sa GMA at ang TVJ, itong EAT ay napapanood sa TV5. So, yan mga kababayan yung ratings pagdating sa telebisyon. In fairness naman ito, baka sabihin naman bias na naman tayo. Yung It's Showtime nung isang araw nakalamang pagdating sa concurrent views sa online, sa YouTube at Facebook. Nakalamang sila sa EAT. Naglabas nga sila ng ng card. Pero kinabukasan nalampasan na naman ng EAT itong It's Showtime. So pagdating sa online views, concurrent views sa YouTube at Facebook, medyo dumidikit ang It's Showtime. At ang talagang nangungulelat doon ay etong Itbulagta. So, yan baka sabihin nyo, bias na naman Hindi, yun po yung totoo. Tayo naman dito kung ano yung totoo, kung ano yung nakikita natin, ayun yung inire-report natin. So, pagdating sa online views, pumapangalawa po ang It's Showtime sa EAT. Pangatlo po ang Itbulagta. Pero pagdating po sa Nielsen Noontime TV rating sa urban, number 1 ang EAT. Pangalawa ang Itbulagta at kulelat po ang It's Showtime. So, tanggapin po natin. Huwag po tayong magagalit. Ngayon, kung medyo hindi maganda yung mga reception sa inyo sa television, siguro gandaan nyo pa yung programa para naman papanood kayo, di ba? Ganun yun maging challenge yan, hindi yung porke mababa ratings mo sasabihin mo fake news.
Anong gusto nyo? Lagi na lang kayo number 1. Eh di dapat lagi nagsusurvey ang Kantar, di ba? No, para lagi number 1. Alright, so yan lang po muna ang ating update pagdating po sa prime time. Ang namamayagpag pa rin ang FPJ's Batang Quiapo. At talagang nilalampaso itong Voltes 5 Legacy. At pagdating naman sa noon time, number 1 pa rin ang E80 ng TBJ dyan sa TV5. Pagdating po sa TV ratings, number 2 ang Itbulagta at number 3 ang It's Showtime. Pero pagdating po sa online views, concurrent views, pumapangalawa po ang It's Showtime. Yan po ang balancing pagbabalita. Hindi po fake news. Ayan po, kitang-kita naman natin. Galing ito sa Nielsen Nutam TV ratings sa Urban. So yan lang po mga kababayan. Congratulations po sa mga nangunguna sa prime time, sa noon time, mga television man yan o mga online views.